Lahat na lang ng pag-a-adjust ginawa namin sa mga pusang iyan. Dahil pag sinakta namin, kami ang ibabash ninyo. Sabi ng ina, tanga ka pala. Hindi mga para sa pusa. Kaya nag-away kami. Sabi ko, bakit kayo nilagay sa rep? Lahat na lang ng pag-a-adjust ginawa namin sa mga pusang iyan. Dahil pag sinakta namin, kami ang ibabash ninyo. Pero hindi nyo alam kung anong pag-a-adjust ang ginagawa namin. Tingnan nyo ang aming ulam. Ito pa ang aming ulam. Yan. Dahil sila ay magaling magbungkal para mahirapan. Nilalagyan pa namin ng tabo. Batya para pag natumba o maingay, malalaman namin. May mga kaldero pa. Saka pala ang namin makukuha yung ulam. Dahil ang mga pusa po ay nagbubungkal. So, ganyan po kataas. Mababa pa po iyan. Dahil sungkol na ho din eh. Dati po lang nandun ang aming kusina. Hanggang bubong po talaga. Yes! Hanggang bubong po talaga ang takip dahil nagbubungkal sila. Alam nyo, hindi na po gumagana ito. Yan, hindi na nagana yan. Kahit doblehin namin, kahit yan, doblehin namin, hindi na po nagana. Dahil ang ginagawa ng mga pusa, binubuhat po nila dito. Yan, binubuhat nila dito. Nag-uusong sila. Meron silang unity. Buti pa po sila may unity. Binubuhat po nila, mga 4 na pusa po. Ayan, bubuhatin ng ganyan. Tapos, ayun. Kukunin na nila yung ulam. Hanggang sa mabasag. Minsan naman, kunyari, nandito yung ulam. Ayan. Ang gagawin ng mga pusa, o di, tataklo ba namin ng mga mabibigat na kasangkapan. Kunyari, kawali. Ayan. Ang gagawin po ng pusa, gagarnihin yung gaganyanin. Yan. Mabigat na po yan. Hindi na po nila mabubuan. Yan. Gaganyanin po nila. Yan. Hanggang sa ayun, mahulog yung kaldero, yung takip. At makuhanin nila yung jackpot prize. Ganyan po ang ginagawa. Ang pagtitiis na ginagawa namin sa pusa. Ayun, dahil sabi nga ng aking lola, ang mga pusa daw ang nagdadasal para daw magkaroon ng pagkain ang kanilang tinitirahan. Eh wala naman akong nakikita isa sa kanila na nagdadasal. So, wala silang alam kundi ang Diyos ko, magdalihan sa taas ng bubong. Doon pa talaga sa bubong ko talaga sila nagdadalihan ng mga pusa. Gusto nang iinggit. Diyos ko, paano ako makakakain ng ayos niyan? Pinapakain naman kayo ng cat food. Kasi alam niyo talaga, mas pag nag-alaga kayo ng pusa, huwag niyo nga hayaang kumain ng mga human food. Tama ka nga, human food. Kung nakakaangat-angat kayo sa buhay, ibili nyo ng mga cat food para hindi sila masanay kumain ng mga kanin, yung ulam ng tao. Kaya mga ari, kahit may cat food na, nasanay pa rin sa yung mga ulam. Gusto ko magkapit bahay nga ako. Gusto ko wala nang makain, nag-aalaga pa ng mga pusa. Ng mga aso. Napapakain niya doon. Kaya yung iba din dito nagpuntahan. Ang chichismisa ng mga pusa na wala daw makain doon sila sa kapitbahay namin. Kung kayo wala nang makain, huwag na mag-alaga. Ano? Waiting sa tira. Sorry, wala.
Yung mga cat food kayo. Ba't kayo parang hindi na nabubusog? Gusto. Pinapakain mo naman parang mga walang kabubusugan. Tapos dati ang inay nagpunta sa sa birthday yan. Ngayon, kinuha lahat ng mga tirang pagkain. Lahat ng mga tira, yung mga natirang ulam at take out daw sa pusa. Ang kalokahan naman ng inay, inilagay sa rep. Inilagay sa rep, tapos ako kumain. Sabi ko, inay, ba't parang asama ng lasa ng ulam? Sabi ng inay, tanga ka pala. Hindi mga para sa pusa. Kaya nag-away kami. Sabi ko, bakit yung ilagay sa rep? Yung tuloy nakain ko. At ngayon, Diyos ko, meron na namang itinagong inay sa rep. Kain sa puso. Ang sosyal ng pusa, nakarepa ang pagkain. Sabi ko, huwag niyo isama diyan. Huwag niyo isama dyan sa rep. Bukod ninyo, mapapanis daw. Ang sosyal ng pusa. Hindi nakain ng panis. Mas marami pang alaman ng pagkain nila dito kaysa sa mismong pagkain namin. Wala na kaming ulam. Wala kaming ulam, pero ang pusa meron. Nice. Paano naman ako gaganahan kumain niyan? Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng patience is a virtue. Maghintay kayo, Diyos ko. Lahat kayo. Ano ba? Ayan. Ang daming pusa. Pwede maghintay kayo kung anong natira sa akin. Yun laang ang kakainin ninyo. Oh. Hindi pwedeng nakain pa ako agad kayo Aba, Diyos ko. Patatawarin. Tapos pag nasaktan kayo, isusumbong nyo ako. Isusumbong nyo ako sa PETA. PETA nga. Tupad. Isusumbong nyo ako sa tupad. Diyos ko. Hindi pwedeng hintayin nyo muna ako makatapos. Kung anong matira, titiraan naman. Titiraan naman kayo ng mga tinik. Diyos ko. Paano ko gaganahan yung kumain? Saka pa, buntis ka na naman. Oh. Wala akong ibibigay. Pati pandesal. Tingnan nyo. Pandesal. Gusto pati pakalman. Pandesal yan, ining. Pandesal talaga. O, bigyan ko kayo isaw-saw nyo sa kapehan. Kapag hindi nyo isinawsaw sa kape, sinasabi ko sa inyo mga pusa kayo. Pag hindi nyo kinain. Diyos ko, nananahimik na pandesal. Bakit magkakape kaya? Kaya pati pandesal gusto nyo kainin. Gusto nyo rin kainin. Magsasaw-saw kayo sa kape. Ha? Baka hindi nyo rin kainin. Pahingin muna. Ang tawag dito, hati kapatid. Okay? Pahingin at kinain. Sabi ko sa inyo, ha? Gusto wala na kayong mga kabubusugan. Para kayong mga baby boy ko. Ang tatakaw. Ay naku, wala kayong pinakaiba sa mga baby boy ko. Yung mga baby boy ko, isang manok. Diyos ko. 5 extra rice. Ay, parang kayo, lagi kayong gutom. Hindi naman kayo nagbabasketball. Diyos ko, hindi mapagpalamang. Hindi kayo mapagpalamang sa inyong mga anak at kapatid. Tingnan nyo inyong mga kapatid. Ang mga kuting. Hindi ninyo man lang bigyan. Sa mga gusto pong kumuha ng pusa, kunin lang ang din sa amin. Umalis na kayo, lumayas na kayo. O napaano ka naman? Siguro nakapag-away ka na naman. Buntis ka na naman. Tapos pag naapakan, daming-dami pag naapakan, mga ngalmot, o di magpapagamot pa. Ayan ang kukulit ng mga pusang iyan.
Alam niyo, minsan umaga-umaga pa ang inay naglalakad. Sabi niya, ba't parang mabigat sa akin, sayang. Diyos ko yung pala nagsabit doon ng mga pusa. Mga lintik. Buti pa kayo palaro-laro-laan. Masasarap ang buhay. Diyos ko, hindi naman ito networking. Kaya mga ari, nagyakag na nagyakag ng mga ibang pusa na din pumunta sa amin.